Masayang araw, mga ka-PL. Nahuli kam na naman ang pag-aaksaya ni Bangag Jr., mga ka-PL, sa Kabanang Bayan. Abay, nakuhanan po ng video ng isang kababayan natin. In-upload sa social media, mga kababayan. Kaya ngayon, ito kumakalat na, mga kababayan, sa social media. Wala talagang ibang alam gawin itong mamang ito, kundi pag-aaksaya lang sa Kabanang Bayan. Taliwas doon sa sinasabi niyang, bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Los ni Monyor! Kabaliktaran lahat ng sinasabi mo. Nangyayari ngayon, puro waldas ang bagong Pilipinas. Kayabangan mo. O ito ho ang video, mga kababayan. Panoorin po natin, pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Nakakasama lang ng loob kasi. Imbis na, etong ginagawa nilang pag-aaksaya ng pera, ipunin na lang nila ng ipunin, itulong nila sa ating mga kababayan na meron pong mga sakit, walang kakayahan na bumili ng mamahaling gamot kasi nga walang pera. Inaaksaya lang nitong bangag na ito, mga kababayan. Milyones po ang halaga nito. O eto na ho yung video. Panoorin na po natin. Pakyo Marcos, pakyo. Nangyari po ito, mga kababayan, sa lubong po nung bagong taon. Hindi naman na bagong bagay ito sa kanila. Every time na magkaroon ho sila ng bisita dyan sa malaking bahay, meron di umanong mga salubong na ganito. Paputok, mga kababayan, sa isang taon, makailang beses po nila ito ginagawa. Maliban po sa mga paputok niyan, siyempre, mga masasarap na pagkain, mamahaling pagkain na hindi po afford ng atin, mga kababayan, maging tayo mismo, na sila lang po ang may kakayahan na makakain ng ganung klaseng masasarap na pagkain. Kasi nga, syempre, nasa kanila po ang pondo, mga kababayan. Samantalang tayong mga mahihirap, nagtsatsaga sa kung ano lang ang merong maihahain natin. Ayan, sa mga ganitong klaseng event, New Year man o Pasko. Sila, kahit hindi Pasko, kahit hindi bagong taon, mga kababayan, laging masarap ang kinakain, hindi marunong mahiya. Samantalang noong panahon ni Pangulong Duterte, walang ganito, mga kababayan. Kumakain sila pritong tilapia, merong sitaw, merong kangkong. Ganun lang kasimple kasi nahihiya ang dating Pangulong Duterte na gumasta ng gumasta sa Kabanang Bayan dahil hindi niya di umano ito pera. Pera ito ng taong bayan. Pero itong mama na ito, mga kababayan, ang kapal po ng apog ng mukha. Nasanay kasi sa buhay mayaman. Palibhasa kasi, lumaki ito dyan sa palasyo, mga kababayan. Nagbinata ito, natuto itong magbangag, mag-inom, magbarkada,
dyan sa loob ng palasyo. Kaya nadala niya kahit sa ganitong edad niya na, katandaan niya na, hindi pa ho maiaalis sa kanya. Kasi nga sanay sa happy-go-lucky na buhay, mga kababayan. Ang nakakasama ho ng loob dito, ito maikwento ko lang ho sa inyo. Personal ko naman po ito na buhay kasi magulang ko po ang dumanas at ikinuwento niya lang sa akin. Sumama ang loob ko. Ito kasi aking magulang, aking mama, may sakit ho, mga kababayan. May diabetes na ho siya at meron pa siyang sakit ngayon sa kidney. Bago pala ito lumapit, ako, madalas akong buwan-buwan, hindi po ako pumapalya sa pagbibigay ng tulong sa aking mama. Maintenance sa gamot, maliban pa yung pang-allowance niya. Palibhasa, bagong check-up, may nakitang bagong sakit, tulad nga niyan, kidney, dati diabetes lang at saka high blood. Bago pala lumapit itong aking mama, sinubukan niya lumapit, mga kababayan, sa DSWD. Baka nga naman sakali na merong maitutulong itong DSWD. Kung ano man ang pwede na lang itulong. Baka nagbabakasakali lang siya, pero wala sa isip niya na sana matulungan ako. Basta sinubukan niya lang. Aba, wala, mga kababayan. Walang naibigay na tulong. Hindi ko po sinisira dito ang ahensya ng DSWD. No, hindi ko sinisira. Ito'y pahayag lang ng aking sariling magulang na wala siya di umanong napala nung pumunta siya doon. Kulang-kulang sa mga, hindi ko alam kung gamot ba yung hiningi niya o assistance, hindi ko alam Kasi hindi niya naman naikwento sa akin ng buong detalye. Basta sabi ko, wala silang naibigay na tulong. Sabi niya, wala So, walang ibang tutulong kay Juan de la Cruz, mga kababayan, kundi mismong si Juan de la Cruz din. Wala ho tayong maaasahan sa gobyernong ito. Etong kasalukuyan, mga kababayan. Walang ibang tutulong sa atin, kundi tayo lang rin. Kaya mahirap po umasa sa administrasyon ngayon, lalo na ganito, paputok ng paputok, mga kababayan. Milyones ho ang halaga niyan. Hindi ho yan 100,000 lang. Kagagara ho ng mga paputok na yan, 100,000 lang. Yun nga lang, sino man ito, sino yung nakatry sa inyo noong nakaraang bagong taon na bumili ng sangkaterbang paputok? Di ba? Halos kulang-kulang 50,000. Ito pa kaya, mga kababayan? Milyon po ang gastos dito. Maliban pa ho yung mga mamahaling alak na inihahain ho nila. Maliban pa ho yung mga masasarap na pagkain na trages din naman yata mga patay gutom mga taong ito, pero hindi marunong mag-isip, hindi ho marunong magtipid. Imbes na ipunin na lang yung pera, ibigay natin to sa ahensya, lalong-lalo na sa mga ahensya nakakatulong po sa mga senior citizen dahil ilang buwan na lang, ilang araw na lang, ilang taon na lang ang mga yan dito sa ating mundo. Makatikim man lang sana sila ng sapat na serbisyo mula sa gobyerno. Pero wala, mga kababayan. Wala. Kaya yung aking magulang medyo masama ang loob. Kaya nga tuloy, ang tanong ko sa kanya, Marcos ka pa? Di ba? Walang maitutulong. Yang ipinagtatanggol mong Marcos kasi yung nanay ko Iba kami. Galit nga sa akin yun Bakit ko daw pinupuna si Marcos? Kapuna-puna naman talaga Di ba? Bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Ugok! Puro waldas ka mo. Ang bagong Pilipinas. Kaya tuloy yung mama ko, pag kinakausap ko tinatanong ko, kay bangag ka pa. Tumahimik na lang. Sige anak, babay na. Ayun, pinadala ko na naman siyempre ng tulong. Hindi ko naman ito sinusumbat. At karapatan ko na tumulong sa magulang ko. Pero nakakasama ng loob kasi. Imbis na
Itong perang ginagastos nila sa ganitong klaseng event, mga kababayan, o sa ganitong klaseng mga kapritsyo, ipunin na lang, ibigay sa ating mga kababayan, hindi ho. Basta yung luho nila masunod, yung mga kapritsyo nila masunod, hala sige sila. Wala silang pakialam sa ating lahat. Sa madaling salita, mga kababayan, ang gobyernong ito, kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr., mahirap pong asahan ng ating mga kababayan. Parang sinasadya pa nga yata nilang ilubog tayo sa hirap para umasa tayo ng umasa sa mga ayudang binibigay nila. Ano ho sa palagay ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.